Tapos bakit sasabihin ninyong hindi final, ha? Kasi kung hindi final yan, i-abolish na natin yung BICAM. Wala naman palang halaga yan. After nung bicameral report, committee na mga pirma nila, baka doon tayo nadali sa enrolled bill. Baka lang mga kabayan ha, Senator Grace po, nag-walk out at Cheese Escudero mga kabayan, confident na walang mali sa ginawa ng BICAM report. Aba, teka lang nga. At para bang magkasangga yata itong dalawang senador na to sa iisang tono. O, eto na nga o bayan dahil grabe na po ang mga nangyayari ngayon kasi nalilito na po ang taong bayan. Kesyo meron tayong NEP, may GAB, may GAA, and then ano na naman itong enrolled bill mga bayan na kung saan ang sinasabi nitong iba dyan, mga pulangaw vloggers no, na bulag, ang sabi nila, yung bicameral committee report daw ay hindi pa daw final. Aba, teka, ha? Ano palang silbi nitong bicameral report na ito na committee na kung saan both lower house and upper house, Senado at Kongreso at meron ng committee para pirmahan nila itong mga ma-approve ng mga budget sa taong 2025. Pero bakit sasabihin na daw final? Aba, teka lang ha. Basahin ko nga dito mga kabayan na. O, eto po ang sabi. Ha? At talagang para malaman nila kung ano yung sinasabi nilang hindi final. O, ito. Ang enrolled bill is the final version of a bill that has passed both houses of a legislator. Aba, di ba? Both houses, diyan sa Senado at Kongreso. Tapos bakit sasabihin ninyong hindi final, ha? Kasi kung hindi final yan, i-abolish na natin yung BICAM. Wala naman palang halaga yan eh. Wala naman palang kwenta kung mayroon pa tayong enrolled bill na sinasabi. O, ito mga kabayan ha, patuloy tayo. It is signed by the presiding officers of both houses and then sent to the president for signature. Abay mga kabayan ha, baka kaya no, after nung bicameral report, committee na mga pirma nila, baka doon tayo nadali sa enrolled bill. Baka lang mga kabayan ha, kasi ito na yung magsisilbi eh, no? Na kung saan, ipapadala na po sa opisina po ng presidente para pirmahan. O ito pa, how to enroll bill created. O, ang sabi dito, pipirmahan po ng dalawang bahay, yung houses dyan sa Senado at Kongreso. The bill is printed, no? After doon, sa bicameral committee report, so may printed yan. And, isa pa, the presiding officers of both houses sign the bill. Oh, may mga presiding officers na pipirma. Oh, the bill is sent to the president. Oh, di ba? So, paano nangyari ito? Ito pa ang sabi. After both houses have given the final approve to a bill, a final copy of the bill known as the enrolled bill shall be printed and certified as correct by the Secretary of the Senate and the Secretary General of the House of Representatives. O isipin nyo bayan ha. Kung wala palang silbi itong BICAM Committee Report, itong pagpirma nila dyan, bakit na andyan pa yan? Ha? Kung ang basihan nila is itong enrolled bill, magtataka ka at malilito tayo kasi ang alam natin, NEP, GAB, General Appropriation Bill, na kung saan yun yung basihan. Pagkatapos ng bicameral report, yun na po ay maging ganap na GAB. O, bakit ngayon ang sinasabi nila, mayroong enrolled bill? So, ibig sabihin, mga kabayan, after ng bicameral report, na kung saan iniisa-isa, pinirmahan nila, tapos nagsabi sila na wala daw blanco doon, tapos masisilip na naman, nitong ni Tatay Digong at ni Senator Congressman Ungab, mayroong nga mga kulangan, mayroong mga blanco. Oh, pero bakit sabihin nila na hindi pa daw final yung bicameral committee report na kung saan nga diyan manggagaling yung General Appropriation Act? Ha? So, ibig sabihin, ang enrolled bill, may nabago dyan? Teka lang, mapaisip nga tayo. Pinirmahan ng mga congressman at senador sa BICAM. Pinirmahan nila. Ito na yon. Tapos, after na pinirmahan nila, pinirmahan din ng mga presiding officers, both houses. Di ba? Anong nangyari after pinirmahan nila? At ini-insist nila na may enrolled bill.
So, ibig sabihin, magkaiba yung na-approve doon sa Bicamerals Committee Report at magkaiba din ang isinulat doon sa endorsed bill. Tanong lang, parang ninilihis tayo eh. So, ibig sabihin, pwede palang mabago yung pinirmahan ng mga congressman at senator sa BICAM pagdating doon sa endorsed bill. Ang alam natin, ang Pangulo ang last magpirma. Bakit ini-insist nila itong endorsed bill? Nakakagulo mga kababayan ha. Dito ninyo makikita na parang ngang may nangyayari talagang pagkakamali dyan mga kababayan. Ha? Ito po yung video na patunay na confident magsalita ito mga senador na to. Ang isa, matapang na nagsasalita na talagang walang mali doon. Depende yan nandun sa enrolled bill. Oh. So yung enrolled bill pala mas makapangyarihan pa sa House bill or sa General Appropriation Bill na kung saan pinirmahan ng BICAM Committee Report. Kung gayon, anong silbi mga kababayan nitong Bicameral Committee Report? Bakit nandyan pa yan sila kung wala naman palang silbi yung pinirmahan nila? Tanong lang. Eto po yung video, panoorin natin mga kababayan kasi samahan nyo ako at talagang gulong-gulo na po yung utak natin dahil sa estilo ng pamamaraan ng gobyerno ngayon. Eto na po. No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Hindi ko maintindihan sa nagreklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee Report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o Bicameral Conference Committee Report. Ang dinideklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kina-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, ang kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern.